Alam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tree of Life kung tawagin ang nyog dahil bawat parte nito ay may pakinabang. At sa buong mundo, ang Pilipinas ang isa sa mga bansang nangunguna pagdating sa coconut production. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 100 milyong high-quality coconut trees ang balak itanim hanggang 2028 upang mabawi ang posisyon ng Pilipinas bilang top producer ng nyog. Alamin ang mga programa ng Philippine Coconut Authority upang matulungan at maprotektahan ang milyon-milyong coconut farmers sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, July 4, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Pilipinas, oras po natin. 16 na minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Happy Thursday morning. Ikadalawa na po tayo sa buwan ng Hulyo ha. It's July 2, 2026 na po mga kaibigan. Muli, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH. Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10:00 hanggang 11:00 po tayo ng umaga. Ayan, kala nila pagka boses ko, lalaki. Ha? Anong boses ko? Husky. Oo, pagka ganyan, nagigising tayo yung ating allergies eh. Oo, iba. Iba na ang panahon ngayon. Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo ha. Uy, suspended ang klase no sa lahat ng antas sa mga public and private schools sa Maynila no ngayon pong araw ng Huwebes, July 2. Nako, yung aking anak walang pasok. Inanunsyo po yan ni Manila Mayor Isko Moreno Tumagoso sa pamagitan po ng isang video. O nga, kanina napanood ko siya uploaded sa kanyang Facebook account kanina pong pasado 3:00 ng umaga. Aga nagising ng Yorme Isko no? O, ganyan ang mga dapat ama. Ha? Ama ng isang syudad. Ama ng lokal na pamahalaan. Maagap. Diba? Opo, kasi nga yung announcement na ililipat po diyan sa Liwasang Bonifacio sa Ermita, Manila yung pong pagpapatuloy nung kilos protesta ng mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo na sinimulan po nila diyan sa EDSA, 'di ba? So sabi po ni Yorme kanina nung ako'y nanonood yung kanyang desisyon na suspendihin na po ang klase o levels
public and private school para maiwasan yung pagsikip lalo ng traffic, ano? Para maiwasan yung abala na maaaring ibunsod po ng rally na yan, lalong-lalo na po sa mga estudyante at maging sa mga personnel. Tama naman. Oo, pero syempre meron siyang pasintabi na dapat maging maayos lang, no? At mapayapa yung pong ilulunsad na rally. Unang-una, yan po ay Freedom Park. Diba? Sa mga Freedom Park. Kahapon nung in-interview natin si Major Philippines. Yan, si Major Philippines. Sinabi niya yan pwedeng mag-rally doon po sa mga rally areas, mga Freedom Park. Yan, pwede po yan. Pero dapat syempre may kaakibat pa rin yan. Oo naman. Na pagsunod sa batas. Disiplina. At syempre yung yung mataas na respeto, lalong-lalo na pagka ang mga nagtitipon-tipon po ay mga religious group, dapat asahan po natin yan. Ano? Asahan natin. Diba? Yun yung sinasabi ni Major Ines kahapon Oo, yung respeto. Diba? Paggalang. Yan. So, dapat po sumunod sa batas din. Ang lahat. Lalong-lalo na para di kayo mapasukan ng mga infiltrators. Mahirap pagka ganyan. Sa bagay, in place naman, ano? Ang security measure na inihanda po at nakahanda na actually inilatag ng Philippine National Police at ng iba pang mga units ng Armed Forces of the Philippines. Okay? So, ingat-ingat po tayo at sabi nga natin sa pagpapabatid ng ating abot ng ating freedom of expression, meron pa rin niyang kaakibat na mga responsibilidad. Diba? Para nang sa ganun, di naman malagay ulit sa alanganin yung ating bansang Pilipinas. Diba? Anyway, mga kaibigan, so lahat po tayo ay may kalayaan na mamahayag. Tama po yun. Pero dapat ay sumusunod din tayo sa mga umiiral na batas. Para nang sa ganun, wala nang salpukan. Walang mararahas na, di ba, na tawag nito. Yung mga tipong kailangan merong mga nagbabatuhan, dapat walang ganun. Diba? Dapat mapayapa lang ang lahat. Para nang sa ganun ay maintindihan kung ano yung mga malinaw na mga dapat makarating sa mga kinaukulan, which is alam naman natin na lahat na po yan nakarating naman na. Diba? Matter of ano yung mga aksyon at yung mga aksyon na sinasabi syempre na magkabilang panig ginagawa naman. Pero tayo po'y lahat ng mga nakikiisa sa mga ganito dapat maging responsable at mapayapa. Ano po? Anyway mga kaibigan, ito gusto ko lang itong i-emphasize. Standby lang sa ating pasyente ha. Meron pa rin po tayong pasyente sikapin nating matulungan. 46 years old mamaya mula po sa Tondo, Manila. At meron tayong pasasalamatan doon po sa pasyente natin kahapon na may mga tumulong po. Ano? At talaga namang tayo ay natutuwa. At pasalamatan po natin sila. Ang Department of Education, meron pong paalala. Ano po? Bigyan daan lang natin. Muli po nagpapaalala ang DepEd para po dun sa lahat ng mga eskwelahan sa bansa, no? Ang lahat po ng eskwelahan na mahigpit na ipatutupad po, no? Mahigpit na ipatupad yung pagbabawal sa paggamit po ng cellphone at iba pang gadgets habang nasa klase. So meron pong memorandum na inilabas noong pong June 30 na inaatasan po ng DepEd yung kanilang mga regional directors, school division superintendents at mga school head na tiyaking nasusunod yung umiiral na policy. So para po yan sa mga eskwela na sa ilalim po ng DepEd, pinapayagan lamang yung paggamit po ng gadget kung yan ay para sa layuning pang-edukasyon. So yung panahon po ng emergency, alinsunod po yan dun sa DepEd Order number 6 series of 2026 o yun pong guidelines on ensuring safe and motivating learning environment. So yun po yun. So kasama po doon sa pagbabawal paggamit ng social media, online games, lalong-lalo na content creation at vlogging habang nasa oras ng klase. Pinag-uusapan natin yan pong paglalaro, yung mga online games na yan. Alam nyo ba, meron tayong mga nakakausap na mga magulang ng kanilang mga anak ay nalulung din sa ganyan.
Kasi sabi ng ang DepEd, ini-encourage nila no, yung mga eskwelahan na pag-igtingin, palakasin, palawakin yung information campaign para nang sa ganun, maitaguyod po yung ligtas at responsableng paggamit na po ng mga gadget, no, internet. So yan po ngayon, nakakalungkot lang, kailangan pa mangyari nga po yung dyan sa Tacloban, pero kailangan magising na po tayo at magtulong-tulong. Meron po tayong magulang, mga magulang actually, na napapag-usapan po yan at lumalapit sa ating programa. O baka daw gusto nila maipanawagan, no, sa lahat po ng mga mambabatas. O ito merong ganito yung ilan sa mga parents na ating pong nakausap. Sila po ay nagpadala ng mensahe dito po sa DZRH, sa Operation Tulong. Ang kanila pong binabanggit, baka naman pwede, no, ipanawagan po, no, sa lahat ng mga mambabatas na ipagbawal na yung mga online games, lalo na yung mga labanan na gumagamit po ng iba't ibang klaseng baril, no? So may mga ganyan sabi pa nga dito, baril at kutsilyo. Kasi bukod daw po sa sobrang na-addict yung mga bata na ang edad po ay 9 years old to 16 years old, ang lakas pa nilang, sabi dito, maningil. Grabe, no? So pinag-uusapan dito, pera. Yun po yung mensahe, no? Halos karamihan daw gumagastos po ng 9,000 pesos in 1 week. Sa loob ng isang linggo lang. Gumagastos ng 9,000 pesos kasi daw po meron daw po yung chat room, no? May chat room yan na nauutusan daw po yung mga bata, no? So may mga binanggit dito, personal experience po nila yan sa kanila pong anak, no? Sa kanilang mga anak. Kaya sana daw po, no, makinig. Oo nga naman. Oo, sana po pakinggan yung mga ganitong panawagan. 'Di ba? Kasi sobrang dami na daw pong masama na idinudulot ang online games ngayon. Lalong-lalo na nga pag ang pinag-usapan natin, mga minor. Ayan, nagbabayad na ng pera yung mga kabataan. Pero ang masaklap noon, nagbabago din yung kanilang mga ugali, no? Hindi kayang bantayan ng mga magulang dahil yan po ay naitatago nila. Ayan. Maraming salamat po na sana mabanggit po ninyo sa inyong mga programa at matanong yung ating mga mababatas. Actually meron na, no? Meron ng mga initiatives. Kaya nga po ayan, no, yung iniugnay ko nga sa DepEd, meron na pong ganyan. Kaya lang siyempre paglabas ng eskwelahan, nasa bahay, mga magulang naman yung dapat na magbantay. 'Di ba? So yan po yun. Okay. Anyway mga kaibigan, sige po from time to time pag ating pong magiging reminder, pag-usapan po natin yan, tingin tayo ng mga person in authority para nang sa ganun, mapag-usapan natin freely, no? Dapat ang mga magulang ngayon, din sila, makapag-usap sila, no? Very open. Anong mga techniques ang dapat gawin sa mga bata? Anong dapat na alternative para nang sa ganun pagdating sa bahay? Diba? Hindi gadgets kasi ang sinasabi ng mga magulang ngayon, marami pong mga bata hindi na po nakikinig sa kanila. Diba ang saklap? Ikaw yung magulang. Anyway, medyo komplikadong mga usapin ito pero dapat nagtutulong-tulong ang lahat, buong lipunan para po dito. Anyway mga kaibigan, standby lang at tayo po ay magbibigay daan sa ating mga pasyente. Bago dyan, puntahan muna natin sapagkat meron po tayong partnership, ang DZRH Operation Tulong. Sabi ko sa inyo umarangkada na po yung napakarami nating mga partnership at isa po dyan, pupuntahan natin ngayong umaga sa pamamagitan po ng ating Team Operation Tulong, si Iza Gabriel. Alamin natin sapagkat meron tayong mga partner ngayon ay abala na sa kanila pong mga programa na inilatag para po sa Rotary Year 2026-2027. Puntahan natin. Nasaan ngayon ang ating Team Operation Tulong? I think ang Makati FSUBEL kasama natin ngayon, no? Tama ba? Rotary Club of Makati FSUBEL. Go ahead, Iza Gabriel. Good morning. Miss May, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa San Juan City at tama ka, Miss May.
Natatapos pa lang ng kick-off kahapon ng Rotary International District E810 ay agad nang umarangkada, no? Partikular na ang Rotary Club of Chinatown Circle Miss May para sa kanilang programa ngayon na Kabuhayan Connect. Koneksyon na tamang direksyon Miss May sa pagpapatakbo ng negosyo. Yan ang layo ng isinasagawa ngayong Kabuhayan Connect ng Rotary Club of Chinatown Circle kasama ang DZRH Operation Tulong dito sa San Juan City. Miss May, maaga pa lang nang magsidatingan na ang mga MSME owners na miyembro din po ng PASCO mula sa iba't ibang bahagi ng NCR para makilahok sa programa ngayong araw. Pagpasok mo pa lang sa venue ay agad nang sasalubong sa iyo ang sa mga participants mismo. Ang iba't ibang booth na hatid ay dagdag na pangkabuhayan para sa marami nating kababayan. Ilan na sa mga serbisyong alok dito, bukod sa negosyo ay gabay din sa tamang hakbang na gagawin sa pamamagitan ng isang seminar na kung saan magsisilbing mga resource speaker ang ilan sa ating mga partners para ituro ang mga dapat gawin upang mapatakbo ng maayos at mapalagot na ang kanilang mga itatayo o itinayo ng mga negosyo mismo. Dagdag pa riyan, kasabay rin na isinasagawa dito, actually ongoing na, ang isa pang legal consultation para sa mga business owner na mayroong nais malaman o isang buni naman sa usaping legal na may kaugnayan sa negosyo sa pangunguna mismo ng 73 mga abogado mula sa SGV and Co Law Firm. Magsasagawa din ito ng legal seminar at capacity building workshop kung saan ilan sa mga tatalakayin ay kung paano magtayo ng negosyo, gayon din ang mga usapin na mayroong kinalaman sa buwis. Bagay na madalas na isipin ng mga, kahit sa business di ba, ng mga MSME owners, ito rin yung mga kadalasan na kanilang iniisip dahil may mga buwis na kailangan bayaran sa BIR, sa BPI, as well as sa mga munisipyo nila, Ms. May. Katulad nga ng nabanggit natin, Ms. May, ang pangunahing may gawa ng proyekto na ito ngayong araw ay pinangunahan ng Rotary Club of Chinatown Circle, ano? So again, this time ang umarangkada ang Rotary Club of Chinatown Circle sa ilalim ng again District 3810, no? Na nag-kick off kahapon yung kanilang district, no, para sa mga programa at proyekto na ilalatag ngayong Rotary Year 2026-2027 dahil nagsimula na sila kahapon, ano, ng panunungkulan. Tama, Ms. May. At yun nga, katulad nga na nabanggit natin kanina, kasabay nga... Sino ngayon ang president ng RC Chinatown Circle? Kasi katatapos lang ng Ma'am Lisa Dumlao, di ba? Yes, si Ma'am Lisa. Ang kasalukuyang presidente, Ms. May, ang Impact Creating President na si Atty. Alessandra Faye Albarico. Sa katunayan, Ms. May... Oo, si Atty. Alessandra. Ang mga kasama nating abogado rito ay ilan ng ICT Albarico. Kaya lang sa mga oras na ito, Ms. May, wala pa kasi si ICT dahil sa pakikipag-kwentuhan natin kanina kay ICT Immediate Past President Maria Lisa del Rosario Dumlao, paparating pa lang at may klase ang Atty. Albarico. Susubukan natin, Ms. May, na makuha na ng pahayag si Ma'am Lisa, no, para makuha na natin siya ng kaunting background dito sa isinasagawa nating programa sa San Juan. Mukhang nasa harapan si Ma'am Lisa. Ayan. Morning po. Excuse me po. Pwede ito po na mga kwentuhan ni Ms. May. Ito po, ma'am. Kasabi ko na po ngayon si Mama Lisa del Rosario Dumlao. Ma'am Lisa, good morning po. Hello, good morning. Ay ma'am, good morning. Unang-una, talagang ang aga ng inyong salubong para sa Rotary Year 2026-2027. Ma'am Lisa, nakausap namin kayo ilang araw pa lang ang nakalipas. And eto na, yung tama po ba, unang project program sa ilalim ng Rotary Year ngayon? Yes, ngayon po ay nagaganap ang ating Kabuhayan Connect at napakarami po na from members po at chapters ng NCR ng PASCO. Ito po yung mga negosyo na sa kindahan at sila po ay organizing association. Okay. Sa pagkakas po na pakikita niyo sa mga ganitong gawain wherein nabibigyan po
Kasama ang ating mga negosyante, tungkol po sa mga kabuhayan din nila, madagdag kaalaman sa kabuhayan, at support ang ating enroll or pag-register sa kanilang mga negosyo. Ayan. Opo. Okay. Ma'am Lisa, layo lang po tayo ng konti sa mikropono, no? Medyo hindi namin masyadong maintindihan yung sinasabi niyo. But anyway, unang-una kami po ay natutuwa, no, sa pagsisimula ng ating partnership. Pangkabuhayan agad, ano, negosyo. Yung inyo pong tinutukan dahil very timely naman talaga yan sa panahon na ito, no? Na ang lahat ay talagang may binabalikat na, alam niyo na, medyo mahirap ang buhay. Oo. Ma'am Lisa, so ang mga participant po natin ay mga entrepreneur. Yes, mga micro-entrepreneurs particularly po na tinuturing po natin backbone ng ating business. Ayan. So hanggang anong oras ito, Ma'am Lisa? Open pa ba ito para sa mga gustong sumali? Yes, mamayang hapon po mag-open po ang ating programa para sa mga walk-in participants po. Pero ngayong umaga po, ang ating pong tutong ay mga miyembro po ng PASO. Magkakaroon din po ng business development and seminars and workshops, mga ating mga corporate partners. And then later in the afternoon po, magkakaroon po tayo ng mga workshops regarding sa legal concerns and also since nandito po tayo sa Aquinas School, which is a business school, marami rin pong mga estudyante ang nais na mag-participate sa legal one-on-one. Ayan. Okay, maraming salamat, Ma'am Lisa. Alam ko na pulong abala ka ngayon dyan sa harapan. Thank you so much po. At nakatutok kami sa mga ganap dyan sa inyong programa. Maraming salamat po, Ms. May and the DTR Operation. Nandito po muli si Liza. Maraming salamat, Ma'am Lisa Dumlao. Ayan, ang IPP, Immediate Past President po ng Rotary Club of Chinatown Circle. Isa sa ating talagang kapartner, no? Pagdating po sa mga programa at proyekto para sa ating mga kababayan. Thank you, Iza. Yes, Ms. May, maraming salamat. At gaya nga na nabanggit ni Ma'am Lisa, magpapatuloy ang programa hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Mula pa rin dito, San Juan City, FCA Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una. Maraming salamat sa ating team operation tulong. Ayan, arangkada ng ating mga partners para sa kanilang mga programa at proyekto in partnership sa ating phone sa DZRH Operation Tulong. Babalik po tayo, oras natin 37 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras na yan. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 47 minuto na makalipas ang 10:00 ng umaga. Ibatiin lang natin ang team Lingkod Lapid ha. Hi Sen, nanonood daw ang Senator Lito Lapid at buong team. Ayan, of course, si COS, si Ricky Ileto. At ang aking partner, Florante Rosales, morning partner. Ayan, sa buong team Lingkod Lapid. Si Ma'am Charms, good morning sa inyo. Lahat-lahat na. Ayan, laging nakatutok sa atin dyan sa Senate. Pasasalamatan lang muna natin doon po sa ating pasyente kahapon, yung ating pong pasyente na humingi ng tulong na atin pong nabigyang daan para po dito sa sino nga yung pasyente natin kahapon? Ipiwina. And anyway, so pasalamatan natin ang of course, Senator Lito Lapid, Sen, dun sa daily na naibibigay natin sa mga pasyente. 2,000 pesos dito po sa Operation Tulong. 3,000 pesos from MG Forex, Sir Michael Guy. Thank you so much. At syempre, sa ating mga GCash donor, Sir Eddie Alvarez and PPG, 2,000 pesos. Maraming pong salamat. At sa lahat po ng mga nagpadala sa GCash, para kay nanay kahapon. Ayan, so maraming salamat. 1,500 pesos yun naipon natin sa GCash plus yung kay Sir Eddie. So 8,500 pesos yung naibigay po natin lahat na tulong financial para po sa ating pasyente. Ipiwina, anong pangalan nga ng patient natin kahapon? Wala akong kopya dito eh. Ayan, pasalamatan natin si Nanay Estela Posadas pala. Ayan, thank you so much po sa mga tumulong kay Nanay Estela Posadas. Ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless you more. At tayo po ay talagang napakasaya natin pagka ganito na maraming nagtutulong-tulong para po sa ating mga kababayan nangangailangan, lalo na yung ating mga pasyente. Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan,
Meron daw pong mga mag-aaral ng bagong silangan National High School na bulabog dahil sa umano'y security threat. Alamin natin anong security threat na ito sa pamamagitan ng ating kasamang si RH5 Val Gonzales. Val? Nabulabog, nabulabog itong paaralan. Isinara na ngayon itong pinaka-gate mismo ng bagong Silangan National High School dito sa Quezon City dahil na-alarma yung mga magulang. Ito yung second gate, dito sa lugar na aking kinaroroonan. Second gate ito. Ano nangyari? Ang first gate nandun sa aming likuran. Hindi na namin naikot. Nandun yung mga nag-aalalang mga magulang. Dahil nga dun sa nangyari na kumalat sa social media na meron daw security threat na binabanggit. Ngayon eto, lalapitan ko lang itong mga security threat. Wag mo nang ipapakita yung kanilang dito lang sa likod. Dito lang sa likod. Ano yung nangyari doon sa loob kanina? Ano po, may yung parang tinutukan niya po yung kaklase ko po na ng matulis po na bagay. Tapos sa likod po, gunting. May gunting po siyang hawak. Ano yung totoong nangyari? Opo, totoo po yun. Nung recess time po yun. Nangyari, recess time. Anong ginawa ng mga ninyo, ng mga estudyante doon sa loob? Nasa room po kasi ako noon Tapos nakulat na po, bigla na lang po umiiyak sa tumatakbo po yung mga class. Opo. Una po noon, wala po kaming alam-alam. Tapos nakita lang po namin yung kabilang section po. Kabilang section po, parang nagpapanik po sila. Tapos sabi po sa akin, isarado niyo lahat ng pinto niya. Isarado niyo lahat ng pinto niya. Akala ko po, section lang po namin yung parang umiiyak. Nakita po namin yung kabilang section na umiiyak. Nag-iiyakan na rin sila. Nataranta na, ganun ba? Opo. Tapos yung ginawa po namin una nun, hinarangan namin yung pinto po namin, nilak po namin lahat. Nagsama-sama po kami para po, malay mo po, di ba? Kaya nagsama-sama po kami lahat. Ngayon, nandito kayo sa labas, mayroon pa bang pasok? Wala na po. Kinansel na ang pasok? Opo, kinansel na. Anong oras, Val, nangyari? Nangyari to mga anong oras? Mga 9 po, recess time. Recess 9 o'clock. Recess time. Yung kinukwento nila, kaklase nila mismo? Yung Oo. Opo, kaklase po namin. Iyak po nung natakot na. So, yung tinutukan? Opo. Dalawa. Tinutukan Saan, Val? Nanutok? Hindi po namin kilala, pero yung alam po namin, grade 10. Grade 10, estudyante rin? Opo. Anong dala-dala ng grade 10 na nanutok? Para gunting, matalim po na lapis. Oo, yun yung dala-dala. Kayo ay grade 7 po. Grade 7 itong mga ito, May. Ito. Yung mga magulang, May, alam mo, lahat ng gate nandito na nakapalibot. So kaklase nila, hindi nila kaklase yung gumawa, pero kaklase nila yung victim, yung tinutukan. Val. Nagkakaroon ngayon ng Nakita nila mismo yung pagtutok? O saan ba nangyari? Sa loob ba ng classroom nila bago ang recess? Balikan ko, May, pero kasi kung ang tatanungin mo, May, ay ang Quezon City Police District. Kung ang tatanungin mo yung mga security guard, initially nakausap ko na. Oo. Tikom yung kanilang bibig. Sa panig ng pulisya, ang binabanggit ay false alarm. Pero ito, iba naman tong sinasabi ng mga estudyante. Nakita ba nila? Tanong mo. Nakita pa ninyo mismo yung kinukwento mo kanina? Hindi, opo. Nakita po namin yun. Palabas ng eskwelahan ng classroom? Labas po ng classroom, dun po malapit sa may recess. Yung mga kasi po kasi namin. Dalawang estudyante to, May. Yung kasi po kasi namin, nagbibihis po sila para sa PE. Tapos po, nakita po nila yung lalaki na may hawak daw po sa gabi. Opo. Kilala nila? Kilala nila yung lalaki? Hindi po namin kilala. Oo. Pero estudyante rin na mas... Opo, estudyante rin. Grade 10 po. Grade 10. Yung kanyang tinutukan, grade 7. Grade 7. Babae? Babae yung tinutukan? Babae yung tinutukan? Opo, babae. Isa lang yun? Anong binabanggit ng tinututukan? Wala po, naka-standby lang po. Pero naka-uniforme, silang dalawa? Opo. Oo, ayun. Yun yung version ng mga estudyante, May. Maraming salamat sa inyo. Ito, grade 7 pa lang itong kausap natin. Ipaling mo dito sa kabila, yung cameraman natin si Cliff Javier Jr. So nasa likod ka, Val? Nasa harapan na gate? Isa ito dun sa harapang gate, pero kapag susundo ng magulang, sinara na kasi ito dahil dudumugin, magkakaroon ng traffic dito sa
pinaka-main road nila na ito maliit na daan pero main road na nila ito dito sa Barangay Bagong Silangan. Sa anong street ba yan, Val? Val, anong street nga yan? Kinalalagyan mo? Biolago, kung hindi ako nagkakamali, Biolago Street ito kung ako hindi nagkakamali ha. Oo. Ang Bagong Silangan ay Novaliches ba yan, Val? Hindi, Bagong Silangan, ito ay dito sa malapit sa ang papasukan mo may doon sa Kamara de Representante. Oo. Yun yung papasukan mo sa gilid ng Department of Social Welfare and Development. Sa DSWD, oo. Ka rito. Sa Commonwealth. DSWD. Yes, correct. Ito ng daan. Kung galing ka ng pinaka-main o doon ka sa Quezon City Hall. Sinara na ngayon ito. Ito, isa sa mga magulang. Ayan, yung mga magulang kasi hindi na sila sila iikot doon na sa may likuran. So nag-aalala yung mga magulang. Iba-iba na yung kwento may mayroong nagbabanggit din kanina na kumalat lang daw sa social media. Pero iba naman, magtatanong lang sana tayo dito sa estudyante kung bakit sila pinalabas. So kansilado na pala yung kanilang panghapong klase ayon dun sa dalawang grade 7 student na kausap natin na kanina. babae. At hindi rin natin alam habang tayo ay nagtatanong na meron palang ganon. Eto, iikot na tayo doon sa kabila may Oo, para makausap. Lapit lamang ito. Kasi malaking eskwelahan din yan, Val. Yung Bagong Silangan National High School. Highly populated area may tama. Silangan. So, malaking bilang. Walang ibang high school dito unless ikaw ay lalabas ng Bagong Silangan. Mga estudyante na ito, ulitin lang. Cancel na ba yung pasok dito? Wala nang pasok? Opo, wala na po. Wala nang pasok ng hapon? Opo, wala na po. Isa sa mga estudyante yun, May. Oo, ito. Maglalakad tayo, pupunta tayo dun sa kabilang gate. Sige nga, para makumpirma natin, Val, yung mismo, sabi ng dalawang grade 7 students, nasaksihan nila, may dalang gunting, may kutsilyo. Tama ba? Gunting, kutsilyo? Gunting matulis. Tapos tinutukan yung isang kapwa estudyante. Ang tinutukan, kung hindi tayo nagkakamali, ay grade 7, ng isang grade 10. Doon base sa kwento nung dalawang estudyante din. Pero doon sa panig naman may ng security personnel ng eskwelahan. Ang binanggit sa akin kanina, wala naman daw ganong nangyari. Nagkakaroon daw ng security meeting ngayon dahil yung Quezon City Police District Station 13 na siyang nakakasakop dito sa lugar nito ay nagsagawa na nag-respond na may dito sa paralan mismo. Ayun. Malayo-layo yung iikutin mo, Val. Malaki yan Anong grade mo? Grade 10. Anong nangyari doon sa loob? Papasok ka pa lang ba o pangumaga ka? Pangumaga po ako. Pangumaga? Ano ba nangyari doon sa loob kanina? Balita ko po, may nagbarilan daw po Ala, iba naman version. Iba-ibang version. So, yan yung ang hirap dito sa... May pasok pa ba ngayon? Wala na po, pinauwi na po mga estudyante. Pinauwi na? Iba yung detalye niya. Grade 10. Grade 10. Grade 10 na. Grade 10 yun. Ayun. Sa mga, so iba-ibang mga version na. Alam mo May, kung titingnan kasi ngayon sa social media, lalo na sa Facebook, i-type mo lang yung Bagong Silangan. Talagang ang Bagong Silangan ang nangunguna. Mati-search mo kaagad. So may mga pulis na dito sa may Bamba. Sige nga, tanungan natin Val para makumpirma. Ito na yung mismong Sir, ano ba yung nangyari ho kanina, sir? Yung pag-responde po ninyo, live po tayo sa DZRH, sir. Anong nangyari, sir, kanina? Sino nandyan? Nandyan si Hepe? Nandyan si Hepe. Oo. Ito na yung Station, ano ba nakakasakop sa area? Station 13 ng Quezon City Police District, QCPD. Ito, naglalabasan na tong mga magulang. Nanay, may pasok pa ho ba ngayong panghapon? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po. Sinundo na ho ninyo yung anak? Sinundo ko na po. Bakit niyo po sinundo? Ay, natatakot lang po ako para sa seguridad ng mga bata. Dahil ano po yung nabalitaan ninyo? Hindi ko po alam, sabi daw po may nagkabarilan, pero... Barilan talaga yung version, Ano daw yung barilan? Sinundo ko na lang po. Kaya sinundo na lang ninyo yung anak nyo? Apo. Anong grade na po ng anak nyo? Grade 7. Dalawa po sila? Hindi po, kapitbahay po namin. Kapitbahay, sinabay na po ninyo? Apo. Oo. Ayan, so nanay, saan pa po kayo galing yan? Nasa trabaho? Ako po kami, sir. Sitio Bakal po. Nagasikaso po kasi ako ng grade 1 ko Oo. Nabalitaan ko lang sa kapitbahay ko, kaya sumugod na lang din ako. Sinundo na lang po ninyo? Apo. Wala na po
pong pasok ng hapon? Hindi ko po alam. Ay, ayan. Yun yung isa sa mga nanay. Ito, alam mo, hindi na natin nilabutan yung dagsang binabanggit sa atin kanina. Nagkaroon ng kumusyon na dito sa harapan kanina dahil yung mga nag-aalala, yung mga Ayaw ka bang Ayaw kang papasukin sa school? Hindi naman. Hindi pa tayo pumapasok lang. Ito. Titingnan natin. Sa teacher. May isang investigador dito. Police. Ay, yung security guard. Ito. Ay, yung security guard. Lapitan ko lang. Kuya, live tayo sa DCRH. Ano ba nangyari dito? Dahil kumakalat sa social media, may kaguluhan daw sa loob. May barilan, may nanutok. Ano ba talaga? Wala naman, sir. Fake news naman. Wala naman nangyari dito sa loob ng school namin, sir. Dahil sa gumagawa doon sa kabilang building, yung bako, yun siguro naririnig nilang pumutok. Kaya sinabi nila may nagbabarilan sa loob. Wala naman, sir. Wala naman nangyari. Walang ganon. Nagpanik lang yung mga bata. Siyempre, yung napanood nila sa Tacloban na trauma. Kaya yung emotion nila, ganun ang nangyari, sir. Kaya naman, kumalat yan sa social media, yung Quezon City Police District, nagsagawa naman ng investigasyon. Yes, sir. Oo. Ayan, Ayan yung Si Ma'am. PSDS. Siguro magandang malinaw. Ma'am, sa DCRH lang, magandang malinaw kasi kumakalat po sa social media. Andiyan ang principal namin na taanahin natin dyan, ha? Siya po mag-release kung ano yung ano na. Andun po sa principal's office. Pumunta ron. Kasi yun, kumakalat to sa social media, ang daming nag-aalalang mga magulang. Seminar kami ngayon, nasa Aberdeen kami. Tumakbo kami ni Ma'am, magkasama kami ngayon. Ano doon po, halika kayo sa principal's office. Tumakbo kayo, nasa seminar dahil nga doon sa... Dahil sa mga, sa mga bali-balita, dahil nababasa nga namin na kaya, napasugod. Viral na nga ho sa social media. Pero ma'am, initially, kayo nagpunta na rito, nakausap niyo ng principal. Initially, ano po yung nangyari? Magkasama kami ng principal. Nasa seminar kami ngayon sa Aberdeen. So, sa Aberdeen, sa Quezon City. Bali-balita nga, kaya napasugod kami. Pero actually, di naman talaga. Pero initially, ma'am, ano yung nangyari daw po, ma'am? Kasi iba-ibang kwento, malinam na po. Para isa na lang, umupo tayo sa principal's office. Val, sige, susundan kita, Val. Go. Sasamahan ka. Kasi maraming version ang kumakalat, lalong-lalo na yung kwento ng dalawang grade 7 na sabi nila kanilang may idea sila nakita, di ba? Ito. Papasok na kami ngayon dito sa loob para malinaw na natin sa pamamagitan ng DCRH sa Operation Tulong May. Sige, diretso ka lang at susundan ka namin. Andyan lang yan, malapit lang yung principal's office. Mukhang along the hallway mo na yan. Diyan, mabatid na natin para hindi nagkakagulo. Kawawa naman yung mga estudyante. Imbis na nakakapag-aral, nasiserwisyo dahil dito sa ganito. Doon mo makikita na traumatize ang lahat, Talagang may impact emotionally doon sa yun nangyari sa Tacloban. Oo. Ayan, ito. Pero yun nga, para malinawan natin, sige lang, Val. Nakasunod naman sa iyo si Cliff yata Cliff. Ito, nakasunod. Ito yung main entrance na. Doon sa kabila kanina, yung unang pinanggalingan namin. Ito, magsusot lang ako ng ID May. Sige, para at least properly identified. Principal sa office na kami. Okay. Dito na sa... Anong pangalan ni Ma'am Principal? Principal sa office na. Nandito yung may meeting na ngayon dito. Tayo tuloy. Ito, may meeting na ngayon dito. Nandito yung... may mga meeting na. Quezon City Police District. Makikistorbo na ho kami sa inyo. Sir, si Chairman Willie Cara. Nakita ko ron sa lugar. Chairman, kayo na nga lang hong luminaw ho din Chairman, sir, quick questions lang. Si Chairman na lang. Barangay Chairman ng Bagong Silangan. Ng Bagong Silangan sa kasi principal. Anong pangalan ni Ma'am Principal? Si Ma'am Principal. Chairman, live po tayo sa DCRH ngayon. Bakit sila nandyan? Kami nabahala rin dahil kumakalat to sa social media. Meron daw komosyon, iba-ibang version, may barilan, may pananaksak. Ano po ba? Malinaw nga ho ninyo, Chairman. Sa totoo lang po, wala namang kaguluhan nangyari dito po sa eskwelahan, sa Bagong Silangan High School. Actually, nagmi-meeting kami kanina umaga. At medyo nagkaingayan lang sa taas. Umakyat nga kami. Medyo nagpanik yung mga bata kasi hindi nila alam. May nagte-text daw kasi sa kanila kung ano-anong tinetext, pagbabanta. Pero so far, yung sinasabi nagkasaksakan, kabarilan, wala po yun. Fake news po yun. Fake news po yun. Tahimik po tayo dito. Tahimik. Andito po si Colonel Amata, andito po yung principal, andito po yung kagawad ko sa peace and order. Kami po, andito lahat
at tiningnan namin ang sitwasyon. Wala pong kaguluhan. Wala pong kaguluhan. Mainam na naliliwanag ho ninyo yan dahil ang dami hong mga nag-aalalang mga magulang nagsisend nga rin ho Pero sila Val, magkakasama na sila ngayon dyan. Anong ibig sabihin nun? Nandyan yung principal, nandyan yung police. Yes, may meeting kami kanina, umagang-umaga sa security meeting namin. So, actually yun pinag-uusapan namin, yung mga banta-banta sa mga text. At yun po, ginagawa namin ng parang kung paano ba natin masasawata itong mga text-text na pagbabanta. Pero sa sinasabi na mga message na yan, na nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng saksakan, putukan or something, wala po. Tahimik po ang barangay Bagong. Val, pakitanong kay Chairman, nung nangyari yun, nung lumabas yung mga balibalita, nagmi-meeting pa rin sila? Nandyan pa rin sila sama-sama? Andito pa rin po kami hanggang ngayon, nagmi-meeting. So kayo din po mismo nagulat na may mga kumalat na ganung balita, naririyan pa kayo? Opo, kami po ay nagulat din dahil nagdagsaan yung mga magulang, nagpuntahan dito at sinusundo yung kanilang mga anak. Samantalang wala pong kaguluhan nangyari. Kasi kanina, Chairman, meron kaming mga nakausap, ayan si Val po sa labas, na 2 estudyante na grade 7. Ano po, sila mismo daw nakakita na merong tinutukan na ka-grade nila ng isang grade 10 student. Wala pong ganung balita? Walang ganun nangyari? Ngayon po, meron kaming kaharap na bata. Yun nga daw po, meron daw pong nanutok. Pero tinitingnan po namin sa CCTV. So far, nasa taas pa po sila. Opo. Pero, gunting daw yun, Chairman, gunting yung hawak ng bata. O yun po, inaalam nga namin kung ito po ay totoo. Dahil andito po kami, andito po rin po yung kapulisan. Sinecheck po namin yung CCTV. At Kasi yun po ay kwento nung mismong nakakita na nakalabas na po ng ng building, nandiyan na po sa labas yung 2 grade 7. Ang tinutukan daw po isang grade 7 din, babae, ang nanutok grade 10, lalaki. Pa sa labas ng kanilang classroom. Yes, andito pa po sila. Nandito pa po yung mga bata. Yung isa. Hindi niya ma-identify. Actually, pumunta po dun sa area para ikwento niya kung paano talaga nangyari. Dun sa base kasi po, dun sa kwento po ng bata is wala kaming makita na paano mo na kwentong, ang haba po kasi nung inikot doon ng grade 10 na nanutok sa kanya, then hindi niya naman makilala yung muka. Halos inikutan po siya kape sa may hagdan. So ngayon, ang decision po namin, kasi bawal naman i-pressure si bata, pagpapahingahin po muna namin si bata, kinausap po namin yung mother, na mamaya po, pag okay na po si bata, nakapahinga na, nakakain na, patulugin, then paggising, pagkwentuhan nilang dalawa. Then kung ma-identify na po ng bata, babalik po sila sa amin sa barangay para ma-isalaysay ng bata yung buo. Kasi halos parang wala rin po siyang maalalang masyado, kaya hindi niya ma-identify talaga. Opo. Walang identity yung sinasabi niya. Val, ang kausap natin ngayon ay si principal? Kayo na po ay Principal. Sa barangay po ako. Anong pangalan ni ma'am? Ivy Espinelli po. Yes po, ako po kasi yung sumama po dun sa bata, kasama po namin yung head teacher ng grade 10 para po kasi wala pong dun sa sinasabi niya kasi kanina is dito sa kantin, tapos napunta na po kami sa hagdan, although wala naman pong CCTV na nakatutok doon. Kaya kanina, para malaman namin kung paano talaga yung nangyari, pinadescribe namin sa kanya, halimbawa si bata, ikaw yung nakwento naman niya kung paano yung pangyayari, kaya lang nagtaka lang talaga kami, bakit hindi mo man lang nakita si muka, na nakita mong balisa yung lalaki na halos gumanong-ganon pa daw po dun sa hagdan, siya nandito, yung bata umikot pa daw ng ganon, tapos sabay nung na-check daw po na walang CCTV, tumingin pa daw po sa baba kasi second floor inikutan niya daw po yung bata, saka daw po niya tinutok. So, ibig sabihin, sabi nga namin, na pagmasidan mo siya, na mula doon sa pinagpwestuhan ng lalaki, tumingin sa pababa, tumingin sa mga wall kung may CCTV, umikot sa'yo, hindi mo man lang namukaan, pwede ka pang lumampas na sa kanya kasi sa dami ng kilos, saka daw siya tumakbo. So, parang siguro iniisip namin. Hindi kaya sa takot na rin, ma'am? Po, yun nga po yung iniisip namin kasi talagang walang linaw sa kanya kung ano yung mukha nung sinasabi niya na grade 10 na nanutok. Kaya ang sabi namin sa kanya, sa mama niya, pagpahingin yung bata. Tapos saka namin siya. Val, tanungin natin. Kausapin mo na ni mama. Ma'am, tanong lang namin, yung pong nangyari
nangyari yan? Anong oras po? At yung bata, paano nakarating po sa inyo sa barangay? Yung sumbong? Hindi po siya nakarating ng barangay. Recess time. Recess time. Okay. Then, opo, di ba, nagkaroon po kasi dito ng parang komosyon dahil nga po sa mga fake news. Mga anong oras yan, ma'am? Mga anong oras po yan? Mga 9:20 daw po, sabi ni sir. Sabi po dito kasi, ang recess po kasi ng grade 7 tsaka grade 10 iba. Okay. So, sila yung time na yon, sila po yung nagre-recess. Doon niya po nakwento na galing daw po siyang kantin. Yun nga, tinutukan siya. So, mula kantin, binaybay namin hanggang doon sa pinangyarihan kung paanong kwento. Yun nga po, talagang magulo yung ano niya. Wala rin kaming makita na paano natin to So, linawin natin, ma'am, no? Grade 7 po yung tinutukan, babae. Yes po. At ang nanutok po, base kasi dun sa kwento din sa amin ng dalawang estudyante kanina dun na nasa labas na ng school, yung nanutok, isang grade 10 student lalaki. Wala pong identity na grade 10 yung nanutok. Kasi wala pong patches. Based nga po sa kwento ng bata, wala daw patch. Pero ang problema, walang patches. Paano mo, hindi mo malang nakita si mukha, na identify mo nga na wala siyang patches, matangkad siya, hindi mo man lang namukaan. Sabi nga namin sa kanya, sabi niyo, hindi po kasi nakayuko po ako Ganun po yung kwento niya. Kaya medyo magulo pa po yung kwento ng bata. Ngayon, siguro may nakarinig lang ng mga kwento, pinakalat lang nila, nabuo na, na grade 10 na. Yes po. Grade 10 na daw agad yun nanutok, although wala naman po talaga. Pero ma'am, sisingit lang ako. Anong itsura ho ng bata? Takot na takot po ba? Actually, lahat naman po ng bata kanina is nagpanic. Hindi naman po talagang takot. Hindi naman po. Kasama din namin yung magulang niya. Kaya yung magulang niya nga po nagsabi mismo na ako na lang po yung kakausap kasi hindi ko po alam kung totoo ba o ano. Kaya, so nakauwi na po yung nakauwi na po yung bata ngayon, nakauwi na, pinagpahinga muna. Opo. Kasi ang dami Opo, ma'am. Ang dami na po kasing kumakalat na post screenshot ng conversation po ng mga bata. At may clip po, may clip po na sinasaksak. May mga ganun ang kumakalat kaya gusto nga po naming malaman agad-agad sino po ang pwedeng magbigay ng linaw. So, yan po yung base sa kwento ninyo. Complete na details yung medyo tinatawag na si ma'am dun sa loob mismo. Dahil nasa principal's office ngayon, ang barangay, ang Quezon City Police. So, nandyan na sila. Nandyan lahat pinag-uusapan. Oo, nandito na sa lahat. So, walang nakakaalam kung sino talaga yung sinasabi na nanutok, walang pagkakakilanlan pa base dun sa kwento. Pero, merong mga nakakita, Val. Kanina, yung dalawa, di ba? Yun yung kinukwento nila. Okay. Yung dalawa, nakita mismo nila. Oo. So, sa ngayon, yun ang topic ngayon. Ito ngayon yung concern nila, security meeting na sinasagawa ngayon. Dito mismo sa principal. So, nandyan na yung station commander, nandyan yung barangay chairman, nandyan yung principal at lahat na mga teachers na concerned, Oo. Yung station commander, si Colonel Imata, kung Colonel yung kanyang rango, ay nandito na ngayon kasama ang barangay at ang pamunuan ng bagong Silangan National High School. Nagsasagawa ngayon ng security meeting dito sa lugar. Habang dito sa loob naman ay pumasok na rin itong Quezon City. Val, check mo ha. Val, check mo ha. Paki-check mo kasi may mga kumakalat din na balita na nasa clinic daw yung mga meron sinasabing nasugatan. Check mo nga yan. At mahirap talaga pagka i-confirm mo na ng mabuti. Pero mahalaga, may insidente, may nangyari kasi na base doon sa kinukwento daw nung di ba? Nung nakausap natin kanina. Anong pangalan kausap natin kanina? Barangay? Yung barangay chairman si Willie Cara at yung babae kanina nakalimutan ko lang sa yung pero ang sinasabing kwento kanina kwento nung bata yung kwento mismo nung bata. Okay, but anyway medyo malabo pa yung natin kanina si Ma'am Ivy, yun yung taga barangay. Kayo pa kagawad din Hindi po, si Kagawad Jerry. Isa po ako ni Kagawad Jerry. Kagawad Jerry. Oo. Saan po ng barangay Wilfredo Cara, no? Tama? Yes, Wilfredo Cara. Barangay Bagong Silangan. At ang principal nila, si Ma'am, anong pangalan? Hindi ko pa alam kung anong pangalan ng principal Gina daw Gina. Nag-beg off kanina dahil sige. Sinasagawa nilang meeting. At base na rin doon sa taga-barangay teacher ng Bagong Silangan National High School may kanina.
ang binabanggit, nasa isang seminar sila sa Verdin Court sa Quezon Avenue. Nung mabalitaan yung insidente, nagsuguran na Suguran sila dito sila. sa lugar dahil nagpapanik na itong mga estudyante, mga mag-aaral ng Bagong Silangan National High School. Balikan ka namin, Val. Mula rito sa Bagong Silangan National High School dito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DJH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Ayan mga kaibigan, si RH5 Val Gonzales at antabayanan po natin yung mga follow-up report ng insidente na yan at makumpirma natin ano talaga yung totoong nangyari dyan po sa Bagong Silangan National High School, dyan po sa Quezon City. So antabayanan po natin Anyway, mamaya po ay tutok lang po kayo. Pansamantala po tayo magpapaalam. Susunod na po ang inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Muli ako po si May Binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro